Kung naghahanap ka ng budget-friendly na projector na smart na, malinaw pa, this might just be the one for you. So what's up mga ka-tech, Admiral here, and today we're diving into something that might just level up your movie nights, presentation, or even mobile gaming setup. This is Gujudoc Gen 3 Smart Projector, and we're about to unbox it, test it, and find out if sulit ba talaga siya for the price. Alright mga ka-tech, ang kinuha nating variant ay yung metal gray, which is yung Gen 3 nga. At kung napapansin nyo, simple packaging pero mukhang solid. Siya nga pala, nabuksan ko na rin pala tong box na ito kasi naigamit ko na siya. So meron tayong user manual, power cable, HDMI cable, at yung remote niya. At syempre hindi natin malilimutan yung unit mismo. Wala palang kasamang battery to, kaya I suggest bumili na kayo ng battery. Ang kasama sa package ay yung remote control, yung power cable, yung HDMI, pati na rin yung user manual. Sa remote control natin, meron tayong home button, volume button, yung AAA battery na kailangan mo, pati na rin yung focus. Napakabait din ng Gujudoc na sinamahan pa ng HDMI. Now, for the design, compact siya, lightweight, at very modern yung vibes. Meron siyang ventilation to avoid overheating. At sa ating likod naman, may USB-A, merong audio jack, at meron ring HDMI. Sa baba, dyan nalabas yung init. Meron din tayong saksakan ng power cable syempre. Sa pinakababa nandyan ang labasan ng sounds, no? Kung sinasabi, ang speaker grill. At napaka-compact niya talaga. Okay, sasaksak natin at itetest natin agad ang ating Gujudoc. Pipindutin nyo lang ang power button at agad-agad magbubut na. Ganon siya kabilis. Siyempre mas may enjoy mo to kapag nakapatay ang ilaw. Sabi ko nga kanina, nabuksan ko na ito. Mayroon na tong account ko, may wifi na to, may bluetooth na to, pero ang setup niya ay napakadali lang. At kung napapansin nyo, mayroon na siya agad na user interface kasi nga smart projector siya, which is a bonus kasi usually ang mga projector kasi ay video output lang, diba? So papasok tayo dito ngayon sa projection. Dito natin kinakalikot kung gaano kalaki, no, isi-zoom natin hanggang 100 at paano naman ang pantay, no? Meron tayong 4-point key correction or meron din tayong auto. Pero kung gusto mo kasing kalikutin kung gaano kalaki gusto mo, I suggest yung manual na lang. So sa ating settings, meron tayong Bluetooth, no? Kung gusto nyo may speaker, and I suggest mag-speaker kayo para cinematic experience talaga. Meron na ring Wi-Fi para hindi na kailangan magdala ng laptop or unit, no? Para makapag-view ng mga YouTube or Netflix. Nandito na rin yung kanyang mga specs, anong kanyang model, anong Android version. And sa display, pwede nyo rin kalikutin kung anumang preset mode ang gusto nyo. Merong cinema, merong standard, at may gaming. So sa ating remote, dito natin manually ina-adjust ang focus. Kasi kapag ina-adjust natin yung viewing angle, kung lumalayo man tayo o lumalapit, ina-adjust natin yung focus. So mag-try muna tayo ng YouTube para ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang quality niya at ang viewing angle niya. Wish 1075. So ganun yung audio quality kapag yung mismong unit ang gamit yung speaker. Pero sabi ko nga kanina, I suggest na mag Bluetooth speaker na lang kayo. May kasama na nga pala tong Google Play Store at separate App Store para makapag-download ka ng apps or kung ano man pang gusto mo.
Meron din tong share screen para sa Android and Apple, which is gamit ko nga ay Apple. Nakapag-share screen ako, may AirPlay siya. So, ang downside naman pala dito no, sa Netflix ay may mouse mode. Hindi siya yung tulad sa Smart TV na buttons lang ang kailangan mo. So, nagkakaroon ng parang mouse na nagpapakita. Medyo hassle. Pero kapag magkakabit ka ng wireless mouse ay mas madali naman. Daily notes log for attempt number 3 of my neighborhood experiment. Obviously, I hope and assume this will be the final version. No, I know it will be. All the kinks have been worked out. This is the one. And after I pull this off, they're gonna hang my picture in the Bad Place Hall. So, pros and cons tayo. Una sa lahat, affordable siya. 4K less, meron ka ng smart projector. Pangalawa, wala pang mga vouchers yan. Next, smart features. Meron tong YouTube, meron tong Netflix, at meron ding share screen. Lightweight siya and portable, may Bluetooth at Wi-Fi, at may kasama ng accessories. Pero ano naman ang cons? Siyempre, sa kanyang budget-friendly na projector, hindi ito perfecto. Not the brightest in daylight, may built-in speaker pero okay lang, hindi siya cinema level. Meron rin siyang sinatawag na gaming features pero may input lag. I suggest kung gusto mo ng projector na makakapag-gaming ka, ay mag-opt-in ka ng mas mahal. Pero for its price at naghahanap kayo ng entry level ng smart projector under 4K less, ay ang Gojodock Gen 3 ay definitely worth considering. Para sa price, sulit na. Lalo na kung movie marathons ay pwedeng-pwede na. So, ayun na nga mga katek. Kung nagustuhan mo tong review na to, don't forget to hit the like, tap the subscribe button, and comment below. Kung ano pang tech gusto nyong i-review ko next. This is Admiral signing off. Hanggat may tech, may kwento tayo dyan. Kita-kits ulit, mga katek.